from Kuwait and Dubai, Middle East. Familiar po sa Middle East? Ayan, maraming Arabo. Diba? Mabango daw yung mga Arabo eh. Balita ko lang. Okay, so almost half ng mga kaibigan natin na member dito is nandun sa Kuwait and Dubai. Ngayon, ang kagandahan po niyan, yung HPI, nag-start po tayo ng April 8, 2014. So, ibig sabihin po, magwa 1 year na po yung company natin next month. Tama po ba? Yan. So, ibig sabihin po niyan, kasama po kayo sa pioneering stage yung company natin. And ang good news po dyan, this coming 3rd week ng May, yun po yung anniversary special or anniversary celebration ng company natin sa May. Tentatively sa May, SM Skydome. Okay po? Familiar po ba kayo sa SM? Yes. Mall po, mall, may aircon. Pagpasok ninyo, malaki. Familiar naman. So ngayon, sa SM North Skydome, doon po natin gagawin tentatively yung ano natin, anniversary special. Okay. Ngayon, ang kagandahan po dyan, isasabay kasi yun halo sa after birthday ng chairman natin. Kasi ang birthday ni chairman natin is May 4, 2015. Okay? 24 years old. Ano pong pangalan ng chairman natin? Si Sir Darlito De La Cruz. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng konting background. Si Sir Darlito De La Cruz, yung chairman natin, he's a 23 years old guy na businessman. Bata pa lang siya, 18 years old, nagbabuy and sell ng mga sasakyan. And in the process, doon yung nakilala or nagkakaipon ng mga connection sa mga malalaki pang negosyo nung sinimulan niya yung mga buy and sell na yun. Ngayon, yan si Sir Darlito. Ngayon, papaano naman natin kikilalanin yung HPI? Naririnig po ba ako sa likod? O naririnig yung boses ko? Ayan, medyo may technical problems lang kasi doon sa mic. Anyway, ang kagandahan po niyan, familiar po ba kayo sa mga financial institution like bank, BDO? Yan, isa sa mga pinakakilalang bangko sa buong Pilipinas, BDO. Tama po ba? Ayan, yan po pasok yung BPI, Swiss Bank. Bangko po. Pamilya? Walang reaction? Okay. Bangko. Okay. Ngayon, ang kagandahan po niyan, bakit ko pinapakita yung BDO? Tama po ba sa mga financial institution like for example ng bangko or mga insurances, okay, or mga stocks or mga mutual fund, mga ganyan, may mga investors doon, tama din. Tama po ba? Tama. Or may tinatawag doon ng mga depositor. Ngayon, yung mga banks na yan, sila yung mga nagmamanage ng mga finances ng mga depositor nila or ng mga investors nila. Tama po ba? Saan nila pinapasok yan? Unang-una sa stocks. Okay? Pangalawa, saan? Businesses. Saan pa po? Mga loans. Tama po ba? Sino po dito yung mga may car loans or mga housing loans? Okay? Ngayon, pagka nag-deposit tayo dyan, yung banko ngayon nag-manage yung finances, pinapasok niya doon sa mga malalaking negosyo tulad niyan. Na kung saan yung mga financial institution nag-o-offer ng 8% to 15% per year. Tama po ba? Ngayon, depende pa yan sa takbo ng economy. Tama po ba? Kasi may akyat baba. Diba? May plus or may minus yan. May profit or may loss. Tama po ba? Okay. Ngayon, paano naman po nangyayari ang HPI? Ang HPI naman po, hindi po tayo financial institution o hindi tayo bangko. Pero may mga negosyo around HPI. Okay? Ano po yung mga negosyo na around HPI? Ngayon, kung titignan natin yung brief background ng HPI, tayo po mga members kasi. Okay? Tayo po yun. Sino po dito yung mga members na? Taas po ang kamay. Ayan. Tayo po mga members o yung mga magiging members pala na magiging part ng HPI. Si HPI po kasi yung nagninegosyo para sa atin. Okay? Nasundan po? Ngayon, ano po yung mga negosyo around HPI? Gusto ko lang pong pakita sa inyo ano yung mga backbones or yung mga ginagawa ng HPI na negosyo para makatulong sa ating mga members. Unang-una, may kinalaman po sa kanya sa asfalto. Okay. Asfalto po, kalsada. Hindi po yun yung sa mukha. Asfalto po. Ngayon, ang kagandahan po dyan, ang tawag kasi sa business chairman, before pa ng HPI, yung tawag po niya dyan ay business capitalism. Okay. O sa layman's term, joint venture. Alam natin pag joint venture, 50-50 or 60-40 yung hatian. Tama po ba? Okay. Dito po sa asphalt, nasa 40% to 50%
per month ang kinikita ng kumpanya o ni chairman mismo. Okay? So ngayon, kung titignan natin, ang business capitalism po ay inabang dyan yung may mga 10 million, 20 million na kapital. Okay? So ngayon, syempre, ang kagandahan po dyan, kung ganito kalaki yung pinag-uusapan at ganitong porsyento na lang, magkano yan? Nasa around 8 million per month. Tama po ba? Yes. Malaki po ba maliit? Malaki. Sagot po kayo. Malaki po maliit? Malaki. Malaki din kasi malaking halaga yung nilabas. Ngayon, maliban po sa asfalto, meron po kinalaman sa real estate. Okay. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Ano yung real estate? Bahay po, familiar? Yes. May bubong, pinto, na mga bintana. Anyway po, ang pangalan po ng subdivision ng HPI is Splenderosa. Dito po sa San Fernando, Pampanga. Pagitan po ito ng San Fernando at Bacolor, Pampanga. Okay? So kung titignan po natin yung Splenderosa, paano napasok si Chairman dun sa business ng real estate? Ito pong Cabrera Building, itong pinalalagyan natin ngayon. May-ari po nito si Engineer Cabrera. Okay? Ngayon ang nangyari, in-offer niya kay Chairman na yung Splenderosa, i-finance niya yung housing. Dahil yung Splenderosa, yung buong subdivision, tapos na yung drainage system at yung mga kalsada. Okay? Ngayon, kailangan na lang i-finance yung mga housing na around 30 million. Ngayon, kung titignan natin dyan, yung Splenderosa po, ang total units po is 150 to 160 units ng mga bahay. So, to be safe, para maging safe yung figures na makukompute natin, gawin na lang natin 100 units. Para yung figure na kukumpitin natin mamaya, safe figures. Tama po ba? Ngayon, kung titignan natin, ang isang bahay kasi doon sa Splenderosa, nagre-range ng 3 million to 5 million per unit. Okay. So ngayon po, kung kukumpitin natin dyan, kung may mga calculator kayo, pwede nyo i-check, 100 units times 3 million, magkano po yun? 300 million. Okay. Gross po yun. Bakit gross? Ang neto, ibabawas natin yung nilabas niya. Para makompute natin talaga yung neto na pinag-uusapang figure na kita ng kumpanya. Tama mali? Tama. So, 300 million times minus 30 million, that's 270 million pesos. Malaki, maliit? Malaki. Malaki. Sobrang laki kasi malaki din yung nilabas. Tama po ba? Okay. Yan po yung isa sa mga negosyo ng HPI. Ano pa po yan? Meron pong kinalaman sa mga sasakyan. Buy and sell ng mga sasakyan. Okay. So, kung familiar po kayo sa Burger King Timog, okay? Dito po yan sa may Timog, of course. Ang tapat po nun ay Con Cars. Mga buy and sell ng mga sasakyan. So, kung titignan nyo yung line-up ng mga sasakyan na binibenta doon, mga high-end cars. Doon lang po pumapasok yung mga Ferrari, BMW, Mustang, Camaro, yung kung ano-ano mga sports car na yun. Siyempre, kung titignan natin, kung ganong sasakyan yung ibibenta, ano ang markup? Daang milyon o milyon? Ay, daang libo o milyon? Milyon. Of course, kasi malaki yung lalabas ng puhunan. Personally, ang sasakyan po ni Sherman, sila po yung nakakita ng sasakyan ni Sherman, yung kulay yellow. Okay. Lamborghini. Ngayon, kung titignan natin, kung ganong sasakyan yung pinag-uusapan, malamang, milyon yung puhunan, milyon din yung tutubuin. Tama mali? Ngayon, maliban po dyan, sa tatlong yan, meron pa po isa. Ano po yun? May kinalaman po sa agriculture. Okay? Alam naman po natin na agriculture, ang Philippines isa yan sa mga kilala na ito yung malalakas na produkto natin. Ano po yan? Palay, gulay, at kung ano-ano pa. Ang maganda po dyan, yung agriculture natin, 5 hectares na fish pond. Okay? So may kinalaman pa rin sa pagkain. Basic necessity. Tama mali? So kung titingnan nyo, yung mga negosyo around HPI, ngayon yung isa sa mga basic necessity ng tao. Bakit? Yung kalsada, syempre, yung ginagamit natin implementation. Bahay, pagkain. Mali. Ngayon, kagandahan po dyan, this coming June or July, mag-ooperate na po yung tinatawag natin na call center. Okay. Ano pong pangalan ng call center natin? HPI Solutions. So, saan po ang opisina? Dito po sa may Ortigas. Okay. Ngayon po ang kagandahan dito, sa HPI Solutions or sa call center na lang, balikan po natin yung mga kaibigan nating mga taga-call center. Okay? Alam naman po natin na isa sa mga pinakamataas magpasahod dito sa Pilipinas, yung trabaho bilang call center agent. Tama mali? Tama. Ngayon, kung ang isang negosyo na kaya magpasahod ng malaki sa mga empleyado niya, ano kaya ang kinikita ng negosyo? Maliit o malaki?
Okay. So, ang i-cater po ng HPI Solutions ay yung mga medical supplies from Australia. Yun po yung i-cater natin. Since HPI, international po tayo, yung HPI, i-cater na rin natin yung mga concerns from Kuwait, from Dubai, at kung ano pang mga bansa na meron pang HPI. Okay? Para kumbaga customer service. Okay? Nasusundan po? Yes. Ngayon, maliban po dyan, merong ipinapropose na since internationally tayo, syempre yung mga kasama natin, yung mga member from ibang bansa, ang nagiging medium or paraan nila para makapagpadala ng pambili ng produkto natin ay yung Western Union, Cebuana Luwilier, kung ano-ano pa. Tama po ba? Tama. Ngayon, ang kagandahan po dyan, magtatayo tayo ng sarili nating remittance center. Okay po ba yan? Okay. Okay, di ba? Ngayon ang kagandahan dyan, Chinese, no? Ngayon ang kagandahan dyan, yan po yung mga negosyo around HPI. Okay? At marami pa po. Isa po sa mga napag-usapan namin, sikreto na lang po natin, ha? Okay. Surprise po kasi ito. Pero bibigyan po kayo ng konting glimpse. Pagbabaan niyo po ng building, at nakita niyo yung kabilang building na susunod, di ba Cali Burger? Yung katabi po nun ng tao, anong pangalan nung nakatabi? Highlands Coffee. Mali! Okay, ang kagandahan po niyan, pinapag-aralan ng chairman na bibili niya yung building at magtatayo na Jollibee. Okay? Huwag kayo may, huwag mo niyo yung sabihin sa iba, pero ito yun. Ang franchise ng Jollibee, ang kagandahan po niyan, ang Jollibee po ba malaking kumpanya mali? Okay. Sa tingin niyo, pag may franchise kayo ng Jollibee, buhay na o hindi? Stable na yung kumpanya, hindi? Sabi nga niya sa akin ng isang gabi, ayoko nang sumubok ng mga testing na negosyo, gusto ko yung stable na. Para yung HPI, makatulong yung mga stable na negosyo sa sarili nating kumpanya. Okay po ba yun? Okay. So, kagandahan niya, babala kayo, Jollibee na, di ba? So, ngayon, isa yun sa mga businesses around HPI. Proposals pa lang naman yung mga huling part na hindi ko sinama dito. Okay? Ngayon, papaano po ba maging part ng HPI? Okay? Ngayon, ang kagandahan po dito, sobrang dali lang naman. Okay? Dito na natin simulan. Para po maging part tayo ng HPI, ang per account po kasi natin dito is 1,050 pesos na pwedeng kumita ng 2,800 pesos within 45 days. Okay. Ang kagandahan po dyan, sa pagbili natin ng accounts, kailangan lang add number of accounts. So, ibig sabihin po niyan, minimum ng 7 accounts ang pwede natin i-purchase dito sa HPI. So, dito po, sundan niyo po akong mabuti kasi ito na po yung paraan kung paano tayo kumikita dito sa kumpanya natin. Okay po ba yun? Okay. Ngayon, ang kagandahan po niyan, bakit kailangan add number yung accounts na bibili natin? Okay? Ngayon, kasi yung number 1 account natin is your main account. Diyan natin i-monitor lahat ng mga summary ng accounts natin. Ngayon, para kumita ang isang account, let's say for example, si account number 1, para kumita siya ng 2,800, kailangan si account number 2 mo at account number 3, kay account number 1 yun. Nasusundan po ba? Okay. Ngayon, si account number 4 and number 5, malamang kay number 2 yun. Tama? Para kumita din siya ng 2,800. Ngayon, si account number 6 and 7, kay number 3 yan. So, basically, sa business natin, minimum of 7 accounts. Pag more than dyan, tuloy-tuloy lang. Idudugtong lang natin siya doon. Nasusundan po ba? Okay. Ngayon, kung titignan natin, sa 7 accounts na binili natin, package po ang tao dyan. Ibig sabihin, meron pong mga kasama, mga produkto. So, ngayon, tignan muna natin ito. Sa 7 accounts na binili po natin, 3 po doon ang active account. Okay? So, ibig sabihin po, sila yung kikita ng 2,800 within 45 days. Ngayon, kagandahan po dyan, kung bilhin natin 2,8 times 3, that's 8,400. Okay. Nasusundan po? Yes. Ngayon, magkano po ba ang nilabas natin? 7,000, ay 7 accounts times 1,050. Magkano po yan? 7,350 pesos. Sa 7,350 pesos, ano po yung mga kasama yan? Unang-una, okay, may mga products po na kasama yan. Okay? Sino po dito yung familiar sa collagen? Taas po ang kamay. Okay. Kung hindi po kayo familiar, pwede natin i-search yan mamaya sa internet. Okay, ang collagen po, may mga kinalaman yan sa mga joints natin.
Okay? Isa yun sa mga pinakamahalagang parte ng katawan natin na nagko-combine or kumbaga parang nagko-combine ng mga joints. May kinalaman siya ng mga joints sa skin. Okay? Ang health benefit doon sa mga joints and mga ligaments. Ang beauty naman, aesthetically, sa skin po may kinalaman yung mga collagen natin. And pangalawa, meron tayong online portfolio na pwede natin i-monitor yung accounts natin. Ayan po. Yung website natin is hpidirect6.ph. Kasama na po yan doon sa package natin na 7,350. Ano ba po? Yung potential na kumita ng reward system bonus. Ngayon po, kung titingnan natin, ang tawag po dun sa kinita natin, from 7,350 pesos, naging 8,400, ang tawag po dun, yun po yung reward system bonus. Bonus na lang po yun. Okay? Para may pambayad na ng kuryente, hindi tayo tawag na safety net. Okay? Oo nga, ma'am. So ngayon, ang ibig po sabihin ng safety net, okay? Reply po tayo dito. Ang ibig po sabihin ng safety net, ito po yung paraan ng kumpanya, paano siya kumikita sa sarili niyang sistema, wala pa nitong mga to. Okay? Ulitin ko po. Ang ibig po sabihin ng safety net, paraan ng kumpanya, paano siya kumikita dun sa sistema niya, maliban dito sa iba pang mga negosyo. Okay? Around HPI pa lang. Number 1. Okay. Every 1,050 pesos na account, 10 pesos po dun ay sa kumpanya. Okay. So, ibig sabihin po, sa 1,050 pesos, 10 pesos po dun sa kumpanya. Ang kagandahan po niyan, kung titingnan natin yung sales natin everyday, averaging of 5. Ngayon, every 5,000 nakita ng isang member, merong 100 pesos na product voucher na ibabawas dun sa kinita natin. Ulitin ko po, every 5,000 nakita ng isang member, 100 pesos doon, products. Ibig sabihin, yung vouchers na yan, pwede natin ipapalit ng mga produkto. Tayo po ang kauna-unahan sa Pilipinas na naglabas o nag-endorse ng coffee na may collagen. Kape po, familiar? Si pong mga nagkakape dito, taas ang kamay. Ayan. Ang kagandahan po dyan, dito, yung coffee natin, may collagen. So, may health benefits at kung ano-ano pa. And syempre, walang kamatayang glutathione, okay? Tayo mga Pinoy, mahilig sa ganyan, di ba? Glutathione, pero yung glutathione natin, merong collagen. Syempre, meron tayong tinatawag na collagen mask. Meron din tayo collagen soap at kung ano-ano pa. Okay? So, yung ibang details ng mga products natin, pwede natin i-discuss further. Focus muna tayo dito. Ngayon, pag titignan natin, ang payout natin, ano po ba ibig sabihin ng payout? Ibig sabihin po niyan, yan ang kita ng mga member. Or ibig sabihin, yan yung araw kung saan nire-release ng kumpanya yung kita ng mga members. Okay? Ngayon, every Wednesday and Saturday, yung payout natin ay releasing ng mga cheque. So, kung titingnan natin yung average ng kung magkano ang nire-release ng kumpanya para sa mga member, that's around 15 million to 20 million pesos per payout. So, kukumpitin po natin ulit yung pinakamababang value para medyo safe yung kukumpitin nating value. Okay? Susundan po ba? Yes. Ngayon, 15 million, sabi dito, kita po yan ng mga member. So, ngayon, sabi dito, every 5,000 nakita ng member, may voucher. So, ang gawin natin, 15 million divided by 5,000 para malaman natin kung ilang pieces ng vouchers yun. So, 15 million divided by 5,000, that's 3,000 pieces. Pero ang isang voucher, magkano po? 100 pesos. So, times natin ng 100. So, magkano po yan? That's 300,000 per payout. Eh, ang payout po natin every Wednesday and Saturday. So, times 2. So, magkano po yan? 600,000. Times natin sa 4 weeks in 1 month, magkano po? 2.4 million. Ngayon, balikan po natin yung 1.4 kanina. Okay? So, 2.4 plus 1.4, magkano po yan? 3.8 million pesos per month. Ngayon po, tanong lang po ako kung kayo po ay may negosyo na kumikita ng 3.8 million pesos, magsasara po ba? Hindi. Magsasara po ba kumikita ng ganito kalaki? Hindi, of course. Ngayon, ang kagandahan pa dyan,
Doon pa lang sa sistema niya, kumikita na ng ganito kalaki. Ang kagandahan po, balikan lang po natin ito. Meron pa pong ganitong negosyo around HPI. Okay? So, nasagot na po dito yung backbone and stability ng company natin. Tama po ba? Tama. Ngayon, balikan po natin yung 8,400 kanina na kinita ninyo. Sabi dito, every 5,000, may voucher. So, kung titignan natin yung 8,400, almost dalawang 5,000 yun. Kaya 200 pesos na product voucher yung makukuha natin dyan. So, ibabawas yan dun sa 8,400. Ang nakuha talaga natin cheque ay 8,200 pesos plus 200 pesos na product voucher from 7,350 pesos. Okay po ba yun? Okay. Ngayon, kung titignan natin, that's around 10% ang kinita ng 7,350. Ngayon, pwede natin i-maximize hanggang 30% yung business natin. Okay po ba yun? Okay? So, nasusundan po ba? Ngayon, kung titignan natin, kung 10 to 30% ang kinikita ng mga member, balikan natin yung asfalto. Okay? Sabi dun sa asfalto ng negosyo ng HPI, 40% to 50% per month. Eh, yung 10% po niyan, every 45 days. So, ibig sabihin, napapaikot ng maayos. Sa number of days, napapaikot natin ng maayos sa mga iba't ibang negosyo. Ngayon, kagandahan, kung babalikan natin to, kung 40% lang ang kinita ng HPI sa asfalto, at 30% ang in-offer niya sa member, magkano natira? 10%. Ang habol po kasi natin dyan, yung bulk, yung dami ng mga member. Bakit ilan na ba population ng HPI? That's around 10,000 members na po. Okay? Madami na po ba yun? Okay, pinapalakpakan po yun. Pero susundan niyo po, kasi sobrang tahimik niyo, I'm sure nakikinig kayo mabuti at sinusundan niyo, okay? Ngayon, kung titignan natin, yung bulk na yan, paano ba ulit nakikater ng kumpanya or na-i-offer ng kumpanya yung ganong pagkita? Doon na po pumapasok yung tinatawag natin ng multi-level marketing. Ang SEC registration po kasi ng HPI is multi-level marketing. Okay? Ibig sabihin po niyan, group of people working together. Ano pong nangyayari? Sino po dito yung familiar sa network marketing or networking? Okay? Sabi po sa labas, ang mga traditional na networking, bili ka ng product, buo ka ng left and right, palakihin mo yan, nayayamang ka. Tama mali. Hindi po tayo ganyan. Okay? Ang tawag po dyan is binary system. Ngayon, paano naman po nangyayari yung HPI? For example po, I have 3 active accounts. Ako po ito, yung 1, 2, 3. Okay, kuha po tayo example. Sir, anong name po? Alexis. Sir Alexis. Ako po si Felmer. Okay? So, Sir Alexis, ako ito. Ngayon, since sumali ka ng HPI, naging member ka, ang mangyayari po niyan, andito ka na sa ilalim. Okay? Ngayon, ang mangyayari, kung nasa ilalim ako, sino yung kikita? Yung nasa ibabaw. So, kikita to, kita yan, kita yan. Ganon din to. Okay? So, may umakyat. Nasusundan? Ngayon, once na-reach natin yung maximum, ang sabi dito, 2,800, stop na dun yung pagkita ng accounts ko. Tama mali? Tama. Tama. Ngayon, once na-reach ng accounts ko yun, ang mangyayari, sasagayahan ako ng kumpanya, siyempre, ang taong kumita na gusto ulit, kumita. Ngayon, ang mangyayari, pag nag-repurchase ako, ano mangyayari? Nandito na po ako sa ilalim, sir. Okay? Ngayon, sino na po yung nasa ibabaw? Kayo na po. Sino nakikita? Kayo na rin, sir. Ganun po yung nangyayari. And take note, balikan ko ulit, ilang members na po tayo? 10,000 members na po. Yung naggaganyanan every 45 days. So, infinite cycle yung nangyayari. So, ngayon, dito, walang saturation. Imagine this, para layman's term yung paliwanag. Kung ilan man tayo sa kwarto na to, sir, sarado mo, lock mo. Wala tayong palalabasing buhay. Pero lang po. So, ngayon sa kwarto na to, what if tayo lang yung member, hindi 10,000? Example Tapos, ngayon, lahat tayo member ng kumpanya. Nilabas natin 7,350. Lahat tayo. Okay? 7,350. Wala mang pumasok dyan na bagong member o wala mang sumali na bagong member sa HPI. Safe pa din. Kasi bakit? Pag kumita si Sir, na-reach niya yung 2,800, kikita pa ba siya? Hindi na. Stop na doon. Ang mangyayari, pag kumita siya, ano mangyayari? Nasa ilalim na. Ngayon, for example, siya yung unang-unang sumali. Tapos si Sir, siya yung pinakahuling sumali kasi nag-isip. For example. Ngayon, kahit siya yung pinakahuli na pumasok, ano mangyayari? Pag kumita na tayo lahat, dahil nasa ibabaw niya tayo, ano mangyayari? Pag nag-repurchase ulit tayo, sino yung nasa ibabaw? Siya na. Kasi nasa ilalim na tayo lahat. Tama mali.
So ngayon, siya naman yung matutulungan natin kumita. So kahit walang bagong member na pumasok, tayo pa lang, safe na yung business. Infinite cycle na yung nangyayari. Okay? Ngayon, bakit 45 days? Bakit ganun? May period of time. Paano nga naman kikita ang isang kumpanya na kung pwede naman natin gawin 7 days lang. Pasok mo ngayon, 7 days kita ka. Pero paano natin ginawang wallet yung HPI? Pasok ka pera, labas. Pasok pera, labas. Paano ngayon mai-disseminate or paano mapaparolyo ng maayos dun sa mga negosyo around HPI? Kaya po nagkaroon ng ganito. Para maging safe at stable yung kumpanya natin. Sabi ko nga bago makita yung HPI, sabi ko kahit yung nag-present sa akin, kahit gawin niyang 60 days yan, okay lang. Sample lang naman to. Pero ayoko mangyari yan, sayang naman, di ba? 45 days. Sabi ko kahit 60 days okay lang. Bakit? Dumating ako sa ganung thinking. Dahil sabi ko sa sarili ko, bago ko makita yung HPI, wala naman akong alam sa labas para kumita ng 10 to 30% yung pera ko kaysa nasa bangko. Tama mali. Kaysa nasa bangko, dito ko na lang nalagay. Sabi ko nga, sa labas, kung 60 days yan, at 10% lang kinita ko, malaki pa rin. Tama mali. Kasi sa bangko, magkano lang yun. Ngayon, ang kagandahan po dito sa business natin, hindi natin kailangan mag-refer. It's an option. Option na po ng isang member kung maikwento niya. Sa sobrang ganda ng negosyo natin, ang sarap niyang ikwento. Ang kagandahan nun, matutuwa pa yung hinatak natin. Ba't mo ngayon ako hinatak, di ba? Kesa nasa bangko yung pera ko, ilalagay ko na lang dyan. Tama mali! Ngayon, ang maganda po dyan, meron po ako surprise sa inyo. Okay? May mga question kasi sa akin, na paano, Sir Flip, paano kung hindi 7,350 yung ilalagay ko? Paano kung 10,000? Kaya 20. O kaya 50,000. Paano kung nakakupit ako sa nalay ko ng 300,000? Kupit, hindi. O kaya nakapag-loan ako sa bangko, o kaya sa boss ko, sa mga kilala ko sa kita ko ng 1,000,000. Magkano ibabalik sa akin after 45 days? Sales base po, nagbabago pa rin siya. Maaaring bumaba, maaaring 45 days. Okay. Ngayon ang kagandahan po dyan, may surprise ako. Pero, secret na lang natin. Okay lang po ba yun? Okay. Parang hindi naman. Excited na ba kayo sa bibigay kong secret? Yes. Excited na ba? Yes. Kasi kung nakita ko yung negosyo, sa lahat ng presentation, syempre, of course, natandaan ko yung mga negosyo na yan. Para pag tinanong ako, ano ba yung HPI? May mga negosyo yan around it. Pero ang pinaka-tinandaan ko, yung susunod na isusulat ko. Okay lang po ba yun? Yes. Kasi after kong makita itong formula na to, hindi ko na tinigilan yung pag-compute sa calculator. Hindi po ako nakatulog. Okay lang po ba ibigay ko rin sa inyo? Okay yun. Okay po ba sa inyo? Yes. Parang tunog na eh. Buhay pa ba kayo? Yes. Gising ba? Yes. Sino po dito yung nagugutom na? Taas ang kamay? Wala. Good. Ang maganda yan, sir. Ito, bigay ko na yung surprise ko. Bihira ko po kasi pinapakita to. Okay lang po ba? Binaro ko na? Yes. Okay. Excited na ba kayo? Excited. Kasi pag nakita nyo to, I'm sure, mamaya, ang hobby nyo na, is sumawak ng calculator. Paano, kung magkano kikitain natin dito sa negosyo natin. Ngayon, ito po yung sikreto niya. May mga iba't ibang amounts na naiisip, paano kung yung ganitong amount, ganito kaliit, ganito kalaki. Ganito lang po yan. Any amount, divide natin ng 1,050 para malaman natin kung ilang accounts. Tama? Pero divide by 2. Why? Sa 7 binili natin, kalahati doon yung nag-mature. Tama mali. So, ibig sabihin doon, divide by 2, yung compute natin dyan, yun yung active number of accounts. So, ibig sabihin, yung lalabas sa calculator dyan, kunin nyo yung whole number. Whole number ng answer. Bakit? Kasi may mga lalabas dyan, 0.2, 0.5, wala namang kalahati o 1 point na account. Tama mali. Okay, so whole number ng answer times dapat 28. Tama? Pero yung 28 ay gross. Bakit gross? Kasi dahil dito sa product voucher, ang pinakamalapit is 2,743. Yan na po yung amount ng cheque na makukuha natin after 45 days. BDO. Okay, labas ang calculator. Labas po natin. Personally, nag-start po ako ng 50,000 pesos. Ganito lang po yan. Okay? Sir, nakikita ba?
Good, eh, no? Kaya mga nakakita, tulungan nyo na lang ako. Okay? So ngayon, yan. Next start po ko ng 50,000 pesos noong October. Okay? Sabi dito, any amount, divide 1,050. Okay, so may 47 accounts ako. So nasunod na yung add number of accounts. Tama? Sabi dito, divide by 2. So I have 23.809 active accounts doon. Pero sabi dito ay full number. So 23 yung kukunin natin. Times natin ng magkano? Magkano? 270. Yung 50,000 after 45 days ay magkano? Sir, pakibasa. Sir, pakibasa. 63,000. So, ibig sabihin yung 50. Pag binili natin ng mga package, ng mga products natin, magkakaroon tayo ng reward system bonus sa company. Yung reward system bonus, magkano? 63,000. Question. Pag in-issuean tayo ng 63,000 worth na cheque, option na natin yun kung bibili tayo ng accounts o hindi. Kung gusto natin kumita pa ulit o hindi na. Kung babawasan o dadagdagan, nasa sa inyo na po yun. Yun yung kagandaan, hawak nyo, option nyo na yun. Tama? Ito yung good question. Paano ko, sir, kung hindi ko babawasan, tapos hindi ko rin dadagdagan? Same formula. Divide 1,050 divided by 2, 30 times 2, 7, 43. So yung 50 naging 63, yung 63 naging, magkano sir? 80,000. What if i-roll ulit natin? Divide 1,050 divide by 2, 39 times 2, 7, 43. Magkano sir? So ibig sabihin, sa sistema ng negosyo natin, any amount after 3 rolls or 3 cycles, pag hindi mo mabawasan o dadagdagan, magta-times 2. So paano kung nakakupit ka sa nanay mo ng 1 milyon? Tapos i-roll mo ng 3 beses dito, di ba? Mga tatlong 45 days, di ba? Asa yung 1 milyon ko, hanap ng nanay mo, di ba? After tatlong 45 days, balik mo yung 1 milyon. Meron kang 1 milyon ngayon. Mali. Try nyo kung i-compute yung 1 milyon ng 3 beses. That's 2.2 million pesos. Okay? Malaki, mali! Malaki! I'm sure paglabas nyo sa kwarto na ito mamaya, magkano na nga ulit yun? Kuya, pabili nga ng ano? Tama po yun. Kasi personally, ganun po yung nangyari sa akin. Noong October, naglabas po ko ng 50,000. Ngayon, ang maganda po nun, after ko nilabas yung 50,000, naging 60,000. Tama? Ginawa ko, hindi ko na pinalik. Pero pinalita ko ng 300,000. Yung 300,000 po, sabi ko doon sa boss ko, boss, may bago kong project, interior design ako gagawin yung office. Kailangan ko ng pondo eh. Pero ng 300,000. O sige, hiniram ko ng 6 months. Yung 300,000, roll ko ng roll dito. Naging 400, 500, tapos pinamanage ko dun sa magiging asawa ko, sa fiancé ko. Okay? Tapos nung siya rin yung manage, naglagay ako po personally ng 800,000. 800,000 po Jamaican noong February 7. Ito po yung cheque niya. Okay? February 7. Okay. Sir, pakibasa. Yung 800,000 ko po naging? Sir, basa. Hindi camera. Isasama ko para makita. Naging 1,092,000. So, ibig sabihin, naging 1.1 million pesos. Okay, saan po ba? Ayun, bakit ito pinakita? Okay? Kung nakikita niyo yung transition from 50,000, naging 300, 500, 800, 1.1, tapos yung 1.1 kung ginawa ko, kinuha yung 200,000, inuwi ko. Diba? So yung 900,000 binalik ko, I'm expecting next Wednesday or next Saturday, 1.2 million pesos. Okay? Pinapalakpakan po yun. Malaki po ba mali? Malaki! Ngayon, bakit ko pinento? Hindi po para ipagyabang. Pinento ko po yun kasi kung makikita niyo yung transition, napapalaki siya, napapalaki. Tama mali? Tama. Bakit lumalaki ng gano'n? Hindi po ako maglalabas ng gano'n kalaki pera kung hindi ko papag-aralan o hindi ko kabisado yung buong sistema. Tama mali? Ngayon, I suggest, personal tip ko po sa inyo, pag sinimulan niyo yung HPI, ituloy niyo siyang malaking negosyo. Ganap din naman eh, pangarap din natin magtayo ng mga tindahan, sa store, kung namang negosyo yung naiisip ninyo. Pag-aaralan nyo, may feasibility study, hahanap kayo ng pwesto, hahanap kayo ng mga tao magbabantay doon, babayaran nyo rin. Mali! Ang kagandahan po sa HPI, wala kayong overhead expenses. May sarili kayong opisina, pero hindi nyo binabayaran. Mali! May kuryente, naka-aircon kayo, pero libre. Okay? Yung sistema, given na kikita.
Ang kagandahan po niyan, ang maganda rito, sisimulan mo na lang. Napag-aralan na proven na yung sistema. Okay po ba yun? Ang kagandahan po kasi dito, ang pinag-uusapan lang naman lagi, sa ganitong kagandang negosyo, at yung duda at takot. Maaari kami magpakita ng stability, liwanag negosyo, lahat yan. Kung ano mga kontrata, SEC registration, BIR, business permit, lahat po yan pwede ipakita. Pero, after nun, ano na, kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo mapaniwalaan to, hindi na lang mangyayari. Tama mali. Ngayon, ang suggest ko po, kayo mismo pag-aralan siya habang hinihintay nyo ito. Hindi naman namin sinabi maglabas kayo ng 1 milyon eh. Sinabi namin, ang pinakamaliit magkano? 7,350. Diyan mo muna simulan. Try mo. After nyan, pag-aralan mo, habang hinihintay mo yung pagkita, no, maliit na puhunan, pag-aralan mo yung negosyo natin, yung pasikot-sikot. Paano yan? Kilalanin mo si chairman. Okay? Kilalanin mo yung mga top investor. Punta ka lagi ng opisina. Makipag-training ka, ituturo namin sa inyo lahat ng troubleshooting. Like for example, mamaya 7 PM may training tayo. Andun lahat ng troubleshooting, basic na kailangan matutunan sa negosyo, paano mag-encode, paano lahat. Okay? Paano pagpasok sa pinto, ganyan. Pag-uwi. Biro lang po. Pero dito, kumbaga, proven and tested na yung negosyo natin. Kailangan nyo na lang simulan. Suggest ko, pag-aralan nyo siyang mabuti. Kasi bakit? Pag labas nyo sa labas, at tinanong kayo ng kaibigan nyo o ng mga kamag-anak nyo sa bahay, ano yung sa kagaling sa HPI? O ano ba yung negosyo na yun? Basta kikita daw, pasok ka ng pera, tutubo. Ano sasabihin? Ay, scam yan. Tama mali. Kasi, anong nangyari? Hindi nyo naman ipaliwanag ng maayos. And take note, hindi nyo naman kailangan ipaliwanag agad. Dahil nyo sila dito, kami yung magpapaliwanag para sa inyo. Di ba napakaswerte nyo sa katbuwak? Di ba? Yun yung kagandahan dito. Tulungan po kasi tayo. Itong ginagawa po namin pagpapaliwanag ng negosyo, it's for free. Tulong na po namin sa inyo ito. Kasi kami mga nakapagsimula na, napag-aaral namin pasikot-sikot sa negosyo, tulong na po namin ito sa inyo. Before, sila Sir Mark, sila Sir Ian lang iba. Yes! Na. Ayan, okay. Ngayon, ang kagandahan po niyan, simulan natin yung module 2. Ulitin ko lang po ulit, ang tawag po dito ay qualifying bonus. Okay? Ngayon, bago po ko lumipat dito, may question po ba kayo dun sa module 1? Question po. Yeah, sir, ano? Regarding dun sa, safety net ng company. Ang sinabi nyo kanina is 1.40 Kinig po tayo, million. 1.4. 1.4 million per month. Tapos yung payout naman is 15 million. 15 to 20 million po ang nilalabas ng kumpanya na kita ng mga member. So ang ano niya is ang safety rate niya is 1.4. Sa una po yun, yung 10 pesos per code, 1.4 po ang kinita ng kumpanya. Then yung number 2, na every 5,000 pesos ay kumikita yung kumpanya ng 100 pesos na product voucher. So total of So kung 15 million to 20 million ang kita ng mga member, i-divide natin sa 5,000 yun, sir, di ba? okay. Ulitin ko po, nasusundan niyo po yung question ni sir. Ang sabi po kanina, number 2 yun, sir, di ba? Kasi yung number 1, 10 pesos per account. Kita ng kumpanya, yun po, sir, yung 1.4. Okay. Tama? Tama. So, balikan lang natin, okay lang? Ngayon, dito sabi, every 5,000 nakita daw ng member, Okay. merong bawas yun ng 100 pesos na product voucher. Produkto po yung 100 pesos doon. Okay. So ngayon po, kung ang payout natin, ano ba ang ibig sabihin ng payout? Kita ng mga member. Nilalabas ng company yan. Tama Pera po. yan. So kung 15 million po ang kita ng mga member o nilalabas ng kumpanya, yan po ang kita ng mga member, ilang pieces ng voucher yun? 15 million divide 5,000, 3,000 pieces ng vouchers. Tama, sir? Masusundan? Okay. Times, magkano po ang isang voucher? 100 pesos. So, 3,000 times 100, magkano, sir? 300,000. Okay. Kaya ang payout natin ay every Wednesday and Saturday. Susundan, sir. So, kaya ta-times natin sa 2. Times 2. So, 600,000. Okay. Okay, per week. Okay. Times natin, sir, ng 4 weeks in 1 month, magkano yun, sir? 2.4 million. Okay, sir? Okay. Plus, 1.4. ito, sir. Kaya, naging
3.8 million pesos yung Yan. kinita. Yan ang kinita ng company. Doon pa lang po sa safety net. Sa safety net pa lang yan. Sa HPI pa lang yan. Yes, sir. So kung nilabas ng company is 15 million, so sir, negative siya, di ba? Tama ba ako? Paano negative, sir? Hindi Di- ko masundan. di- teka. Sir, isa-isahin natin yung question niya. Teka, kasi ang nilabas ng company, dinami ko lang sir ha, dito sa pagkakaintindi ko lang ha. Dito, sir. Ang nilabas ng company sa payout is 15 million, tama? Okay, sir. Ang kinita ng safety net ng company is 3.8 million. Okay, sir. Tama ba ako? So, ima-minus natin, ang nilabas niya is 15 million, kinita ng company is 3.8 million. Sir, sales po ito ha. Sales galing po yung 15 million sa pay-in ng mga members. Hindi po ito kita ng kumpanya. Doon pa lang sa sistema, kumita yung kumpanya. So, ibig sabihin, sir, ganito. Para ganito po. Sundan natin yung question ni sir, ha? Diyan, pagkano ko payout kasi, ibig sabihin nilabas ng company, Opo. 15 million, di ba? So, Sa 15 million, sir, ang kinita doon ng kumpanya, 3.8. Sales yun ng products. Kasi products to, sir, eh. Yung 2.4, products yan, sir. okay. Nasusundan po, nakakasunod po ba sa question ni sir? Sino po yung nalilito katulad ni sir? Wala naman po. Kumbaga na-confused lang si sir na akala niya ito ay produkto or kita ng kumpanya. Hindi po. Ito po galing sa mga pay na 1,050 pesos. Okay? Nasusundan, sir? Okay. So ngayon, sir, ganito para mas masagot natin ng mas malinaw. For example, okay, layman's term to, sir, for example. Ang pay-in nating lahat, ito yung nasa loob ng kwarto, is nasa worth 20 million pesos. Okay? Ito, sir, sample lang naman to. So, ibig sabihin, yung pondo ng kumpanya nasa 20 million. Okay. Ang nilalabos pa ng kumpanya, hindi po yung buong 20 million, kalahati lang. For example, 10 million. 10 million, 10 million. Okay? So, ibig sabihin po, ito, pay-in nating lahat. Okay, sir. So, meron ang kumpanya na funds na 20 million. Ngayon, kaya may payout na tinatawag, ito lang yung nire-release ng kumpanya. Pagka itong mga member na to nag-repurchase, ano sir na mangyayari? Babalik ulit. Okay? Ngayon ang mangyayari, sir, syempre, kung kumita yung member, kung 10 million yung kinita ng mga member, syempre lumaki yun, di ba? Lumaki yun. So, hindi na 10 million. Ano na mangyayari? Mas lalaki. Like, for example, magiging 12 million yan. So, yung buffer ng kumpanya lumalaki. So, ibig sabihin nun, palaki ng palaki yung buffer. Yung kalahati niya, palaki din ang palaki. Nasusundan po. So, ngayon, kung 10 plus 12, magkano yan? 22. So, magiging 12 million na. Tama? Nasusundan, sir. Ito, yung 15 million, ito yun. Ito yun, sir. Pero dun sa 15 million, kumita yung kumpanya ng produkto. Kaya, kasi ang isang negosyo, kailangan may produkto siya, hindi para pwede pera-pera lang. Okay? Nasagot ko ba sa yung question? Yeah. Okay. Nasundan din po ba ang question niya? Nasagot po ba? Yes. Okay. Sir, okay na? Okay na. Any more questions, sir? Yun lang. So Okay po. Sir, yung dati kasi sinasabi 40 days lang to receive your profit. Okay, sir. Bakit ngayon 45 days na yung sinasabi? Okay. Ngayon, sir, good question ha. Kasi yan yung isa sa mga dinidiscuss natin sa mga trainings. Kumbaga, parang sabi nila, 40, 45, ano ba talaga? Ngayon, sir, ganito. Kung bakit natin sinasabi na 45 days? Dahil 40 days yan, upon activation. Okay? Meron tayo upon activation. For example, Monday, nag-encode tayo. Okay, Monday, in-encode natin or pinasok natin sa system yung accounts natin. Hindi kagad kikita yun. Meron kasi tinatawag na activation code or progress bar. Yes. Ano po ang purpose nun? Para maihanay ng mabuti yung lahat ng accounts ng 10,000 members na yun ng equally distributed. Kasi kung, for example, 10 million ang sales ngayon, bukas 5 million lang. Hindi naman pwede ngayong araw 10 million, bukas 5 million lang. Kailangan equally distributed every day. Para si chairman mismo, kung control niya, kung magkano ilalabas niya after ng payout. Nagigets, sir? So, yun po yung nangyayari. Ngayon, bakit, kumbaga, parang 40 times 45? Sales-based pa rin po tayo. Ngayon, balikan ko yung sinabi ko kanina, paano nga naman kikita ng maayos yung HPI o yung kumpanya kung 7 days, 20 days, 30 days lang, or maiksing time lang. So, nagiging wallet lang. Pasok ka pera. Mamaya, lalabas na.
Diba? So, hindi na ipapaikot ng maayos. Ngayon, kagandahan natin dito sa negosyo natin, ang habol kasi natin is maging long term. Tumagal yung kumpanya. Pakinabangan natin ng 10 years, 20 years. Yun po yung kagandahan. I-manage natin ng maayos yung finances natin. Okay, hindi pwedeng bara-bara lang kasi maraming buhay na yung inistorbo natin, di ba? Nahimik yung pera sa bangko, dinala mo dito. Mali! Sir, nasagot ko po ba yung question? So yung Sir, isa pa. Okay po. Sir, pag once na naka-entry ka na dito sa system na to, then gusto mong mag-re-entry, any amount re-entry na yun, o halimbawa 7,350 yung new entry mo, then gusto mong mag-re-entry Or for repurchase. 40,000. Yes, sir. Anytime. Tama, re-entry pa rin ang tawag doon. Good question po ha. Ulitin ko po lang yung question ni sir. Pagka 7,350 yung first purchase mo ng mga accounts, kagandahan po nun, yung susunod or any day, the following day, pwede ka nang bumili any amount. Unlimited na yun. Okay? Ngayon, yung first pay mo, nasa sa'yo yun kung magkano siya sisimulan. Pwede yung 1,000, 50,000, 100,000. Nasa inyo yun, sir. Not necessarily 7,350. Okay? Minimum yun. Pero any amount, pwedeng start yung business natin. Tapos any day, following day, for example, bili ka ngayon ng 50,000. After 3 days, may nagbayad ng utang sa'yo, 1,000,000, pasok mo 1,000,000. Get zero. Re-entry po. Yung susunod. Okay. The following days. sir, yung progress ng Parang nagiging training na tayo, no? Pero okay lang, para masagot lahat. 5 days lang ba yung tanong niya? Idudugtungan ko lang yung sa encoding. Yes, sir. 5 days lang yung yung progress ng ng encoding. Upon encoding, okay, upon encoding, safe na yung 5 to 6 days. Okay. Okay. Ngayon, bakit may 5 to 6 days? Kasi depende pa rin yan sa dami nung pumasok. Let's say, for example, ngayong linggo na ito, may pumasok 20 million, isang araw lang. Hindi naman kailangan isang araw pasok lahat ito. Ipa-progress yun, ihimay-himayin yun ng buong system. Okay. Okay? Okay po ba? Nasasagot po ba yung mga question? Yes. Ang kagandahan po kasi sa negosyo natin, hindi po kasi natatapos po sa module 1, 2, 3. Meron po tayong mga trainings. And marami pa pong concern, hindi lang yung mga yan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina, pag-aralan natin mabuti. Kasi pera po ito, maraming pasikot-sikot, maraming question, maraming duda, maraming kaba na mangyayari sa utak at puso nila. Kaya I suggest, hindi lang po dito natatapos yung negosyo natin. May mga trainings, atinan po natin yun. Okay? So ngayon, punta tayo sa module 2. Okay na po ba yung module 1? Okay. So yung ibang mga question, para hindi tayo masyadong magtagal, kasi may second batch pa, 7 p.m. Okay? Punta tayo sa module 2. Okay? Yung module 2, ang kagandahan po nito, it's an option. Okay? So, sige po, pasok na lang tayo yung mga nasa likod. Okay. Okay, ulitin ko lang po ha. Yung module 2, it's an option. Pwede natin gawin, pwede hindi. Ngayon, kung sakali man maikwento mo siya, okay? What ay example? Ma'am, ano pong name ninyo, Rita? Nika. Mika, ha? Pang dalaga, di ba? Ma'am Mika, okay lang po ba gamitin ko kay example? Okay lang ba gamitin kita, ma'am? Okay lang po ba? Ayan, quick example, ma'am, no choice ka. Di ba? Ma'am Mika, for example, nakita mo yung HPI, naikwento mo ngayon sa mga kaibigan mo ang ganda sa HPI. Sumali, first level mo yun. Okay? Ma'am, bigay ka ng isang friend mo na kung sakaling maikwento mo ito, magustuhan niya. Ano pong name? Jinky. Si Ma'am Jinky Pacquiao, okay. Yan, malaki latag yan, ma'am. Okay. For example, si Ma'am Jinky, ma'am, na ikwento mo na gustuhan. Sumali. First level mo yun, ma'am. Ngayon si Jinky, ma'am, nirefer niyo si Manny. Okay, si Manny Pacquiao. Okay? Second level mo yun, ma'am. Pero first level yun ni Ma'am Jinky. Tama? Ngayon, si Sir Manny, nag-refer ng friend niya. Si Floyd. Mayweather, di ba? Ngayon, first level ni Manny yun. Second level ni Ma'am Jinky. Pero third level mo yun. Ang kagandahan sa sistema natin, hanggang 10th level, may kikitain ka. Okay? Paano yan? Since bonus lang po yan, hit lang. First level, lahat ng ni-refer natin, 20 pesos. Okay? So, yung second level, up to 9th level, 5 pesos. Yung 10th level, 15 pesos. Okay? Okay, ang good question, sir. Yung next na ipapakita ko po sa inyo, per person. Pero, bago simulan yan, okay?
meron tayong tinatawag na diamond member. Ano po ibig sabihin ng diamond member or paano tayo magiging diamond member? Okay, ibig sabihin po para maging diamond member, meron tayong 15 direct referral. 15 na tao. Okay? Ngayon, kung titingnan natin, okay, kung 15 na tao, yung ni-refer natin, first level yan. At sa sobrang dami nating post sa phone book, Facebook, kaibigan, kamag-anak, ka-workmate, ang 15 po kukonti. Tama rin. At sa sobrang ganda ng sistema, no time frame naman yung 15 eh. Madaling mag-diamond. Okay, sino po yung diamond na? Taas ako kayo. Okay. Sir, diamond na po. Ilan na po yung na-refer natin, sir? 15 po. Ilang weeks o ilang araw natin ginawa yun, sir? 3 months. 3 months. Sir, kayo po, diamond na rin, no? Ilan na po yung na-refer natin as of today? 25. Mayabang si sir. Di ba? Biro lang. Ang galing na sir, no? 25. Lagpas 15 na. So, ibig sabihin, hindi limited yung pag-refer natin. Ang kagandahan yan, sir, ilang weeks mo ginawa yung pagiging diamond? Or ilang months? 2 months. Okay. So, ngayon, kung tignan natin, yung 15, wala namang time frame yun eh. Pero ang kagandahan ito, bakit ko pinapakita yung 15? Kasi lahat naman tayo gusto maging diamond. Ano ba benefit ng isang diamond member? May lounge tayo doon na pwede tayong pumasok doon for diamond members lang. Okay? Pwede tayong uminom doon, kumain, VIP treatment doon. Okay? Ang kagandahan yan, merong ino-offer sila chairman for diamond members lang. May mga benefits yan. Okay? So ngayon, kung titignan natin, for financial projection purposes, okay, 15 na tao times 20 pesos. Okay? Pero, katulad ng tanong ni Sir kanina, ang kagandahan nun, per active account, depende sa kung ilan ang bibili na ng active account. Okay? So ngayon, kung titignan natin yung kanina pinakita ko, minimum of 7 accounts. Tama mali? So ngayon, kung minimum of 7 accounts, ilan doon ang active? 3. So ngayon, kung 3, ibig sabihin, yung ipapakita ko sa inyo ngayon, lahat ng tao papasalihin natin dito, hindi maglalabas ng higit pa sa 7,350. Ibig sabihin, lahat ng tao, 7,350 lang sa presentation ko. Okay? Nasusundan? Ngayon, kung 15 na tao, times 20 pesos, times 3 active, magkano po yan? 900 pesos. Okay? Ang maganda po yan dito, per month na bonus. Sir, okay lang po ba na 900 pesos per month bonus? Okay lang? Ngayon, ang kagandahan po yan, bakit per month? Kasi, yung mga habang kumikita, yung mga taong nirefer mo, may qualifying bonus ka. Okay? So, ituloy na lang natin. Second level, yung 15 na tao, ano mangyayari? Ipapakita natin yung same logic, yung business mismo. Tama mali? So, ngayon, makikita din nila yung pagiging diamond member. Ngayon, ang kagandahan, yung 15 na tao, ito, hindi mo na effort. Effort na nung 15 na tao. So, yung, ito, mag-i-invite ng take 15, so 15 times 15, 225 na tao. Tama? Ngayon, ang kagandahan dyan, times 5 pesos na lang dahil second level mo yan. Tama mali? Nasusundan po ba? Okay. So, times 3 active accounts na lang ulit. So, ibig sabihin, hindi lumalagpas sa 7,350 yung niro-roll yun nila. Tama mali? Okay. So, 225 na tao times 5 pesos times 3 active, that's 3,375. Okay? So, pag third level, yung 225, mag-i-invite ng take 50, magiging diamond din. Of course, maaaring hindi mo nakakilala yung mga yan. Tama mali? So, magiging 3,375 times 5 pesos times 3 active, that's 50,625. Okay lang po ba? Bonus yan per month. Okay lang po ba? Yes. Parang naliliitang kayo eh. Di ba? Pero maganda yan. Totoo po, maliit yan. Kasi meron po akong isang nakilala dito. Yung nag-refer sa akin, nasa 160 million po. Pero lang, 160,000, sorry. Yung qualifying bonus niya per month. Okay? Laki po ba? Maliit? Malaki, no? Per month po niya yun. Ngayon, ituloy po natin. Pang fourth level, yung 3,000 na tao, sabi, mag-i-invite ng take 15 dahil magiging diamond din. So, 50,625 na tao times 5 pesos times 3 active, magkano po yan? 759,000 pesos. Okay lang po ba per month? Okay lang po ba per month? Yes! Malaki po ba maliit? Malaki! Okay, nasusundan pa po ba? Ngayon dito pagdating sa fifth level, 759 times 5 times 3 active, magkano po yan? 11 million pesos. Grabe.
Normal, walang reaksyon, di ba? Mayaman, di ba? 11 million po ba? Maliit, malaki. Super. Okay, ang kagandahan po nito, nung nakita ko itong presentation na to, hindi na tinuloy nung presentation, nung nagpe-present. Alam niyo kung bakit? Hindi na daw kasi sa calculator. Kayo na lang po yung bahala mag-compute niyan sa susunod. Mali. Ngayon, sa 5th level pa lang, ito na yung projection or potential nung negosyo na ipinapakita sa atin. Isa lang ang pumasok sa isip ko nung nakita ko to. Worth it pag-aralan yung negosyo. Mali. Tama. To think na 7,350 lang pala yung minimum na pwede kong simulan yung negosyo, isipagan ko nila mag-improve. Kikita rin naman pala ako ng milyon. Mali. Tama. Paalala ko lang po ulit, it's an option. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Kasi yung module 1, kikita at kikita ka pa din. Mag-refer ka man. Kaya kapanakan po yun. Ngayon, ang kagandahan po dito sa business natin, ang question dyan, hiwalay po ba yung cheque ng module 1 at module 2? Of course. Paano naman po ang pag-claim ng cheque dito sa qualifying bonus? Ngayon, ganito po yan. Ang mechanics natin dito sa qualifying bonus, every first day to 20th day of the month, kailangan natin mag-purchase ng products. Okay? So ngayon, for every 1,000 pesos na qualifying bonus, we have to purchase 500 pesos worth ng products. So, ibig sabihin, kung 11 million qualifying bonus mo, bili ka ng isang truck na kape. Diba? Dali mo sa Starbucks, pabenta mo sa kanya. Hindi, biro lang. So, kung titingnan po natin, every 1,000 pesos na qualifying bonus, 500 pesos na products po yung bibili natin. Ngayon, para mas madaling natin maintindihan, last month po, ang qualifying bonus ko, personally, is 24,000 pesos. Okay? So, ngayon, kung 24,000 pesos yung qualifying bonus ko, magkano po ang kailangan kong bilhin na produkto? Magkano po? 12,000 pesos na products. Ngayon, ang kagandahan po dyan, kailan ko makukuha yung 24,000 na qualifying bonus? Makukuha po natin yan first Monday of the following month. So, ibig sabihin, kung March 20, bumili ako ng produkto para i-maintain yung qualifying bonus ko, kailan ko makukuha yung 24,000 na qualifying bonus? Sa April 6, first Monday of the following month. Mali. Nasusundan? Yes. Yes. So, malinaw po ba? Okay. So, nung nakaraan po, ayun, bumili ako ng 23 boxes ng kape, tapos 8 bottles ng glutathione, tapos 10 sabon, mga ganyan. Yung likod ng sasakyan ko, puno-puno ng produkto. Ang kagandahan po dito, kung makapansin yung produkto natin, X na yung 3-in-1 na Nescafe dun sa grocery natin. Tama mali. X na rin yung Palmolive, Safeguard, sabon, pampaligo. Tama mali. Ang maganda yung papamaligo mo, may collagen. Okay? Yung kape, nilagay ko sa timba, pinampaligo ko din. Biro lang po. Kasi may collagen eh. Okay? Ngayon, meron ding mga facial mask. Ayan. Pagtakapalan niyo yung mga pader ng bahay para may collagen yung pader, di ba? Di totoo lang po, nagiging biro na sa amin. Kasi bakit? Sobrang dami nung balik sa amin ng produkto, may kikitain pa kami. Ang kagandahan, it's an option. Kung ibebenta niyo yung produkto, o gagamitin niyo, pumimigay niyo. Pero, ito yung good part. Paano kung binenta ninyo? 24,000 plus 12,000, magkano yan? 36,000 pesos per month. Okay? Kagandahan yan, bonus pa lang po yan. It's an option. Kasi module 2, di ba? Module 1, kikita at kikita pa rin tayo. Okay? Question po. Wala na, para hindi tayo magtagal. So, module 3 tayo. Wait, there's more. Diba? Okay po ba ito? Yes! Kung okay yan, mas okay itong susunod. Diba? Kasi po ito, kung ito po per month, yung module 3 po, okay, nasusundan pa po ba ako? Yes! Nasusundan pa ba? Yes! Okay, pakikalabit po yung katabi kasi baka na-antok na, di ba? Na-antok na po ba kayo? Hindi! Hindi, excited na ba kumita? Yes! Hyper pa ba kayo? Sinigawan no? Hindi po ko nang-aaway, ha? So, yung module 3, ang tawag po dito ay rebates, bonus. Okay? Ang hirap po talaga magsalita ng walang mic. Okay? So, pasensya ka na kayo kung medyo nagmo-monotone yung voice ko. Medyo itchy na eh. Di ba? Baka tinasa na lang muna. Okay? Ang maganda po dyan, yung module 3 natin, kung merong per month, kung merong every 45 days, dito merong per week. Okay? Okay po ba yan? Yes. At least habang iniintay mo yung 45 days, habang iniintay mo yung qualifying bonus, may per week ka nakikita. Kasi yung iba sa atin,
Eh sir, bago ko mag-refer, hinahanapan ako ng cheque ng nanay ko di ba? At least dito, sa rebates bonus, pwede ka na kumita per week habang hinihintay mo yung 45 days mo. Tama mali? Yes. Okay. Ang kagandahan po dyan, paano ba ang module 3? Pag member po tayo, ibig sabihin po niyan, yung number of direct referral natin ay yung unang taong nire-refer natin hanggang pang 14 na tao, ang bonus po natin dyan ay tumataginting na 5 pesos per account. What if, for example, para mas ma-appreciate natin, for example, meron kayong isang kaibigan, bumili ng 100 codes. Per account po ito hindi po per active account. For example, bumili ng 100 accounts, times 5 pesos, magkano yan? 500. Paano kung may 10 kang gano'n? Magkano yun? 5,000. Isang linggo. Okay? Isang linggo. Ang kagandahan po dyan, hindi po naman tumitigil yun doon. Meron tayong tinatawag ng diamond member. Pag diamond member ka, ibig sabihin na refer mo, pang 50 na tao na. Okay? Hanggang pang 44 na tao. Ang maganda po yan, yung bonus natin lalaki. Magta times 2. 10 pesos per account. Balikan natin, 100 accounts na refer mo. 100 accounts, bumili yung na-refer mo. Okay? Ngayon, 100 times 10, magkano yun? 1,000 pesos. Paano kung may 10 ka nun? 10,000 per week. Okay? Susundan? Pero ang kagandahan niya, meron pa tayong tinatawag na 1-star diamond. Ibig sabihin yung na-refer mo, pang 45 hanggang pang 74 na tao, magkano yan? 20 pesos per account. Okay? So ngayon, meron pa tayo tinatawag na 2-star diamond. Okay? Ibig sabihin yung na-refer natin, 75 na tao hanggang 99 na tao, magiging 30 pesos per account. Okay? Ngayon, ang kagandahan po, yung sistema natin hanggang pang 50-star diamond. Biro lang po, hanggang 3-star lang yan. Ang kagandahan yan, pag umabot ng 100 yung ni-refer mo, 100 na tao, no time frame po ito hanggang infinity. Okay? Magiging 40 pesos na yan per account. So, balikan na lang po natin, what if kapag-refer ka ng 100 ng isang tao na may 100 codes na binili o 100 accounts na binili. 100 times 40, magkano po yun? Kano po? 4,000. Okay? Ngayon, ang kagandahan po doon, 100 times 40, magkano po? 4,000. Paano kung may 10 ka? 40,000, isang linggo. O, di ba? Ayun po yung kagandahan nito. Habang lumalaki yung grupo mo, meron kang per week, meron kang per month, tsaka meron kang per 45 days. Pero tandaan niyo po, it's an option. Option niya na po yan. Kaya for me, yung sistema po na ginagawa natin, sa sobrang dali at sobrang bilis ng kitaan, ang maganda po yan, hindi niyo pa rin maiiwasan hindi maikwento. Post nyo lang yung check niyo sa Facebook, pag nagtanong, dali mo dito, di ba? Sako mo, maliwanag natin dito. So, ang gandahan po niyan, refer lang ng refer. Kahit simulan yung 7350, sipagan mo na lang sa pag-refer. Tama mali! Tama? Masusundan po ba? Yes. Ma'am, question po. Ibig sabihin po ba, for example, ako yung member, no, first member. So, for example, nakapag-recruit na ako. And then, Nakapag-refer ma. Nakapag-refer na ako ng isang member. Pero yung member ko na dahil masyadong malakas or maganda yung PR ng aking downline, so marami siyang na-refer. So, ibig sabihin, papasok lahat din yan sa akin. Tama ba? Dito po. Yan yun. Sa qualifying bonus ng module 2. Opo. Hindi siya papasok sa module 2. Dito po, for new entry. So, pag Direct sa'yo. nag-re-entry, wala na po yun. Kumbaga parang direct referral. Okay. Direct So, referral. ibig sabihin sa isang account mo, kailangan mabuo mo yan, maging ganyan ka. Ano po ibig sabihin? Or, kasi yung entry So, ibig sabihin, dapat sa isang sa isang account, kung yung entry ka bago mo palang sali, dapat mabuo mo siya bago mo magkaroon ng second entry ba? Parang second entry po. Oo, para, for example, pag na-reach mo yan, kung ang habol mo ay Ito po yung pinag-usapan natin, ma'am. module 3. Kung habol mo ay ganyan, so dapat, ma-maintain mo siya muna na, yung entry ka, mahabol mo lahat yan, para kumita ka malang isang diamond. Hindi po. From the first person na you referred, meron ka na kaagad doon. Yun kagandahan doon. Meron, for example, nirefer ko si Ma'am Mika, tama? Dalagang-dalaga. Diba? Si Ma'am Mika, nirefer ko, bumili siya ng 7 accounts. Times 5 pesos kagad ako doon. Okay?
So, naiipon lang ng iipon yun. Ang kagandahan, pag umabot siya ng 1,000 pesos, automatic may check ka. Pagka below 1,000, for example, 800 pesos, naiipon lang yung sa system hanggang mag 1,000 below, doon ka i-issuehan ng check. So regardless po yun regardless po yun, like for example, 1 to 15 person, hindi ko naman Gusto mag-training sa 15 person, pero recording? dahil isa hindi na tumigil na siya. Okay lang yun. Ang pinag-usapan naman po natin dito ay yung entry. Ma'am? Yes, ma'am. Direct refer. New entry. Pag nag-re-entry na siya, wala ka ng bonus doon sa new entry. Nasusundan po ba? Kaya tanong natin. Every account may code kang i-enter sa internet. Yes, ituturo po yan ng mga nag-refer sa inyo or ng mga leaders na ng kagrouping niya. Paano mag-include, paano i-include sa system. Madali lang naman po siya, huwag natin siyang kabahan o katakutan kasi madali lang yung pag-i-include. Opo, so kung bibili ako ng 100 account, 100 codes din ang i-enter. Yes, sir. Ang kagandaan nun, mas pipiliin ko na mag-encode kaysa mag-refer. Tama mali! Kaysa mag-recruit ako, di ba? Mas madali mag-encode kaysa mag-recruit. Tama mali! Tama. Yun na lang yung magiging effort natin sa negosyo. Bakit hindi pa natin siya gawin, di ba? Kasi naman magbenta tayo na kung ano-ano sa labas, i-encode na lang natin. So, sobrang dali lang naman. Sir, take note, 900 codes yung in-encode ko na nakaraang buwan. Hindi ako nagsawa kasi 3 araw ko pinagpayatan ko. Bakit? 1.2 million naghihintay sa akin, hindi ko gagawin. Tama mali! Huwag ka mag-alala, sir. Maraming tutulong sa iyo dito. Huwag mong katakutan yung pag-i-encode kasi simpleng bagay lang yan. Di ba? Kesa mag-work. Hindi ba siya nag-value? Ito tanong ko. Ang kagandaan po doon sa system natin, isa sa mga safety net ng kumpanya natin is yung human capacity. Ibig sabihin, iwasan din natin magkamali. Kasi may mga techniques naman, may mga trainings para maiwasan yung pagkakamali. Pero, thank you sir. Pero ang kagandahan dyan, mas malilesen kasi yung mga errors pagka nag-attend tayo ng trainings, pagka may mga guides na nanggagaling sa akin. Pero don't worry sir, sa akin, sa experience ko dito in 5 months, siguro mga 3 beses pa lang naman ako nagkamali. And kapag nagkamali, nawawala sa iyo account? Hindi. Okay. Sige naman ganun yun. For example, sample lang naman, meron kang isang code na na-enter. Kumbaga parang may mga options ka doon. It's either palitan natin ng codes or mababawasan ng konti yung pagmamature. Pero yan, yung mga technicalities na ganyan, i-discuss sa inyo further kasi haba tayo masyado pagka lahat ng troubleshooting i-discuss natin dito. Anyway, ito seminar for basic ng negosyo. Yung mga question po na, like for example, yung mga tanong ni sir, pwede natin i-tanong directly doon sa nag-refer sa atin o nagdala sa atin. Sir, Isang tanong lang. sir, pakinggan natin sila. Like for mga OFW. Kasi wala sila dito. Tapos Mag-purchase. magpo-portion sila, sali. Ano ba, member na sila. Tapos mag-renew sila. Ando sila sa abroad, paano gagawin? Okay, good question po, no? Yung pagre-re-entry, ang pinag-usapan natin dito, sir. For example, sir, ako taga Hong Kong o kaya Dubai. For example, meron akong check-in na 100,000, gusto ko i-roll ulit. Okay. Ang kagandahan po dyan, last week, inilabas po ng system natin ng mga IT yung advanced roll or one-click encoding. Through online, doon sa website na binigay ko kanina, pwede na natin siyang i-roll. Sir, pahawak naman. Salamat So, for example, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. So, for example, sir, meron kasi tayo tinatawag dito pag kumita na yung or qualified for reward system bonus na, Sunday, mag-blue yun. Okay? Yan, kaya favorite ng mga tao dito, blue. Diba? Ibig sabihin nun, pag nag-blue ng Sunday yung account nyo, sir, Wednesday, may release ng cheque. Or pag nag-blue ng Wednesday, Saturday, release ng cheque. Ngayon, kagandahan yan, dun sa bagong system na nilabas, pagka nag-blue ng Sunday, pwede mo nang i-advance roll. Hindi mo na kukunin dito yung cheque. For example, sir, you're expecting 100,000 na cheque nung Sunday na yon. Okay? Ngayon, ang sabi mo, sir, yung taga ibang bansa, gusto niyang i-roll yung 90,000 doon. Pang bibili niya ng accounts, for example. Dito pa lang, nung gabi na yon na nag-blue, pwede niyo i-click to ng one-click encoding, hihingin sa inyo kung ilang codes yung repurchase nyo. Online, bibigyan kayo ng IT natin ng mga codes na siyang i-encode natin
agad Ah, dun sa okay. system na yun. Ngayon, module natin hanggang module 50. Yun lang. Module 3 po. Okay. Okay, ano? Hanggang module 3 po, tatlo yung paraan paano kumikita yung mga members. Sir, patulong naman, pabura. May 5 minutes pa po ba kayo? Hindi ba nakakahiya? Ipapaliwanag ko na yung module 2 at module 3. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay lang. Kasi medyo mahirap talaga magsalita pag walang mic, di ba? Pero ang kagandahan po niya, napakaswerte nyo kasi masipag ako ngayong araw. Diba? Okay lang po ba i-rem ko yung mga 5 minutes or 10 minutes siya pa po? Okay lang, kahit Ayaw ito eh. Okay lang po ba sa inyo yun? Yes. Yan. Excited na ba kayo? Kasi yung module 2, bigla ko ng glimpse. It's an option. Pwede niyong gawin, pwedeng hindi. Pero sa sobrang ganda niya, dahil for me, mas malaki ang kikitain niyo dun sa pangalawang module kaysa dun sa una. Excited na ba kayo? Kung